dumarating kung anong kalamidad. So ang tanong po ngayon, ang mga bahay, alam ko, ang mga bahay natin sa Pilipinas ay maganda ang pundasyon. Amen po ba? Amen. So, yun, naikunik ko lamang po kasi nabanggit ko yung Bermans. So, speaking of foundation, ayan po. Ang foundation po ng bahay, buksan mo natin. Yun. A strong foundation. Ang bahay po natin, ang foundation ay mayroong tinatawag na rebar. May mga concrete pouring yan. May mga tinatawag pa yan na mga design calculation para madala niya yung bigat na dadalhin niya. So yun po, tumango si Kuya Jess kasi designer po rin yan. Ngayon po, bigyan natin ng halimbawa, paano po magiging foundation sa mag-asawa? Kapag sinasabi po, kapag matibay ang foundation sa mag-asawa, hindi po natitinag yan kahit anong pagsubok ang dumating. Amen. Can I have an amen? Amen. Sa mga students po, paano natin masasabi na matibay ang foundation? Kapag po lagi silang nakakakuha ng mataas na marka, ibig sabihin po maganda yung foundation nila. Amen? Amen. Yun. Mahina ang pundasyon. Mahina ang pundasyon. Ayun. Siya. Ayan ang pundasyon. So, may sapat na lalim, may mga rebar o deform bar, at may mga forma, katapos yan ay bubuhusan ng simento para matibay. Yan. Yung isa po nakita natin kanina, yun yung nasa kulong, nasa ilalim. Ngayon, hindi na natin makita kasi natagpa na siya. Bahay. Ganun po, bahay ni Kuya Nemi. Kaya, Malaki yan, malaki. well designed po yan. At yan ay matibay. Amen po ba? Yan. Ang foundation, is the load-bearing portion of the structure. Typically built below ground. Ayan po, nakita nyo lang, below ground. At a minimum, any house foundation must do three things well to support the structure above. Ayan, para dalhin niya yung bigat. Keep out the groundwater. Para, kasi hindi tatakbo yan. Pag may tubig sa ilalim, may guguho ang inyong bahay. That is act as a barrier to water and soil vapor. Isa pang meaning, it is a structural system that supports and anchors the superstructure of a building and transmits its loads directly to the earth. So, ayan. Ang makikita po natin ang ating teksto, ang ating Bible passage dito sa Luke 6:47 to 49. Ang sabi po dyan, I will show you what it's like when someone comes to me, listen to my teaching, and then follows it. It is like a person building a house who digs deep and lays the foundation on a solid rock. When the floodwaters rise and break against that house, it stands firm because it is well built. But anyone who hears and doesn't obey, like a person who builds a house right on the ground without a foundation. Amen po ba? Amen. So, yung pong taong nakakarinig lang, pero hindi sinusunod, yun ang nangyayari, parang wala sa foundation. And when the flood sweep down against the house, it will collapse a heap of ruins. Nalala ko lang po nung kami ay nasa probinsya,
alam niyo naman po ang mga bahay sa probinsya ay mayroon na yan, may mga haligi. So kung naalala ko, parang real pro ko noon. Siguro, alam ni Ate Hilda. Yung bagyong undang ate, di ba? Natatandaan niyo sa summer. Ang bahay kasi namin may mga haligi, may mga haligi lang. Pero walang foundation. Pero mataas siya, tatlo kami sa silong naglalaro. One time, dumating po yung strong type po yung undang yung tinatawag. Alam niyo po, kasi alam nila, alam ng mga parents na yan ay for the first time, haragasa yung signal number, parang signal number 3 o 4 na yun. Lakas. So, lumikas po kami doon sa bahay ng aming lolo at lola. Sa katapat. So, sa hindi inaasahan po, hindi namin nakita, kasi lakas ng ano, kinabukasan, hindi namin nakita kung paano bumagsak yung aming bahay. Nakita na lang po namin kinabukasan, ang haligi ay nakataas na. Kasi dumapa na siya. Wala siyang foundation. Yun po. So, ngayon po, ang tanong, how can we build a strong foundation with Jesus Christ? Number one, we need to have faith in Jesus and God's Word. Number two, family and godly friendships. Number three, finances. So bakit po nasa may finances dyan? Mamaya po malalaman natin. Number four, food and fitness. And number five, fellowship with other believers. So tayo sa number one. Kaya lang, mukhang maliit ang ating ano. Dito ako bubukas. Ayan po. So sabi nga po, we need to have faith in Jesus and God's Word. Ano po, ang faith is described as in the Bible is the confident assurance and trust in God. Which is tama naman po. Eh kung walang faith at hindi natin iisa sa buhay ang God's Word, so wala pong saysay sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Ang sabi rito, it goes beyond what we can see or understand with our physical senses. Sinabi po yan sa Hebrews 11:1. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Your trust in God, your growing relationship with Christ, and your obedience and application of God's Word are all crucial to building a solid foundation of faith. So, yan po, sabi sa Hebrews 11 po yan. And by faith, sabi nga, by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise. Si Sarah po, ay kung tawagin din ay Sarai, na asawa ni Abraham, at anak nila si Isaac. Dahil si Abraham ay malakas ang faith niya. Pero at the age of 90, ay nagkaroon pa rin po ng anak, si Sarah. Hello, yan. Medyo nag-ground po. Punta po tayo sa pangalawa. Family and godly friendships. Alam niyo po, ang family, kahit kailanman, hindi tayo iwanan yan. Amen po.
Amen. Katulad na po dito sa ating family sa Isaiah. Nandito po ang ating pagtutulungan, pagdadamayan. And godly friendships. Ang mga mamimili din po tayo sa ating mga kakaibiganin. Kasi baka tayo ang madala, dapat tayo ang hahatak sa kanila. Amen. Amen po. Kasi pag tayo ang nahatak nila doon sa mga kaliwa, wala na ang foundation natin. Paano titibay ang foundation natin? Can I have an amen? Amen. Eh, sabi nito, ang relationships are vital and should be cherished. The people in your life and your relationship with them are important to God and they need to be valued and esteemed fittingly. God desires that you love others and seek to build them up, not tear them down. See? Ganun po kabuti ang Panginoon. Also knowing that bad company corrupts good character. Sinabi po yan sa 1 Corinthians 15:33 to 34. Ayan po, sabi niya, do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as your ought and stop sinning. For there are some who are ignorant of God. I say this to your shame. Ano ba sa Tagalog yun? Sa mga taga-Korinto 15:33 to 34, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Gumising kayo ng ayon sa katwiran at huwag magkasala sapagkat may ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusing sa kahihiyan. Amen? Amen. Ayun. So, doon po sa pangatlo, bakit po finances? Alam niyo po, ang mga mami or kahit sino man, pag walang pera, di ba nai-stress po, di ba? Mainit ang ulo. Kapag mainit po ang ulo at masakit ang ulo, Meron yan. mayroon daw. Paano lang ang foundation natin? Hindi titibay kapag masakit ang ulo. Ang sabi rito, being a good steward over your finances is a spiritual discipline that blesses God, others, and you. Living outside of your means, amazing material possessions, and accumulating responsible debt are unwise. When you manage your finances wisely, you eliminate needless stress. Sinabi po yan sa Mark 8:36. For what shall a profit man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Sabi ko sa Tagalog, sapagkat ano nga ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Amen po. Amen. So, pang-apat, food and fitness. Alam niyo po, nabanggit siya ni Pastor Edwin kanina. Kasi ang katawan natin ay templo na ng Panginoon. Dito na po siya nananahan. Paano kung sisirain natin ito? May mga nag-backslide, bumalik sa dating gawin. Nag-inom, nagdroga, hindi kumakain. Wala na, sira na yung pati kaloob-looban niya, sira na yung baga niya. Kasi sinabi po dyan, your body is God's living temple. His spirit resides within you. When you harm your body, you are dishonoring God. Kasi nandito po sila sa puso natin. Dito sila nananahan. Can I have an amen? Amen. God keeping your healthy a spiritual discipline that is a part of life God calls you to. Living a healthy lifestyle also permits you to carry out God's greater plans for your life. Dito po yan sa verse natin,
Sinabi po dito sa 1 Corinthians 6:19. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Kaya wag niyo pong sisirain ang ating mga katawan. Iwasan na po natin ang manigarilyo, o mag-inom ng alak, o kung anumang droga dyan. Iwasan magpuyat, kumain sa tama, para ang mentality, ang physical natin ay malakas. So, yung number 5, fellowship with other believers. Yan po, itong ginagawa natin. Andito po tayo. Nagpapalakasan sa bawat isa. Amen. Amen. Sabi rito, it's important that you are planted in a local church where you can worship God. Kasi meron po tayo minsan, mayroong pinanghihinaan, mayroong kung ano-anong iniisip, mayroong binabagabag ang kanyang kalooban. Yan po. Kailangan po nila tayo, or kailangan natin sila. Akayin natin sa church. So with yourself, since you are eager for manifestations of the Spirit, strive to excel in the building of the church. When you wisely invest yourself in these various ways, you will become more spiritually, relationally, financially, physically, emotionally, and socially fit to live a life of influence for Christ. Right? So, ayan po. Ba, mabilis tayo. Application. Paano po natin yung mga tanong kanina? Ito na po, paano natin i-apply? We should trust the Lord and know that the promises of God are sure. Sunod, we need to abide in God's Word, where we see the power of God, the promise of God, the provision of God, and the presence of God. Amen. Amen. We need to apply God's Word to our lives. Believe it, live it, trust it, apply it, and pray according to God's Word. Amen. 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 And last, we need to have faith in Jesus and in God's Word. Sabi nga po dun sa ano pang verse, even your faith is as small as a mustard seed, it can move mountain there and where and here. Matthew, ano po ba yun? Hindi ko na ano yung verse na yun. Matthew, ano yung verse yun, Kevin? Yung even you have faith as small as a mustard seed, it can move mountains there and here. Matthew 17:20. Ayun, yun po. Matthew 17:20 to 21. O, yun po. Amen. Ayun. Having a sure spiritual foundation means investing, inspecting, and ensuring the foundation is maintained. So, kinakailangan din po palang kapag gusto natin ang spiritual foundation, mag-invest din po tayo. Saan po yan? Ano ibig sabihin ng mag-invest? Mag-invest po tayo ng time. Ay, sabi nga, dapat araw-araw ay nagbabasa tayo ng Bible. So mag-invest tayo ng time.
Alam mo, ano po si Ate Jill, pag nakikita ko sa umaga, akala niya nagpe-Facebook ako, hindi po. Facebook. Ito mo po. Mayroon po akong daily Bible verse sa umaga. Pag angat ko ng ano, yun po ang binabasa ko. Amen. Kasi parang mayroon siyang attendance eh. Araw-araw, pag hindi nabasa, parang naka-ano siya, Pop up. hindi naka-highlight. So, paumanin po. At, Nagkamali ang ginagawa. then sabi pa, inspecting. So, kailangan na lang inspector din tayo, no? Kung ang pananampalataya ba natin o ang pagsamba natin ba ay, kung ang belief ba natin ay okay pa? O baka naman, ang sabi nga kanina, nakinig lang siya sa salita ng Diyos, pero ang application sa buhay ay wala. Amen po ba? So, ang sabi rin, sabi po, when we build on a firm foundation of Christ, we can stand whatever comes our way. Amen? Amen. A foundation based on God produces steadfast faith and life and allows us to be living examples to others. Dig your spiritual foundation deep. Kailangan po taimtim o i-explore kung kaya po natin ng mas malalim pa. Develop deep faith. Building as your spiritual foundation means investing. Ayan po, nandun. Inspecting and ensuring the foundation is maintained. And God's given is the instructions to do this. Learn to trust God with the small stuff. When you do, you will find it easier to trust God with the big stuff. Amen. Amen. So, ayan po, anuman ang mga pagsubok sa buhay, anuman ang mga unos na dumating sa buhay, anuman mga pagsubok, panatilihin po natin, tayo ay nakakapit sa Panginoong Hesus. Ang faith, i-apply po natin ang Word of God. Amen. Amen. Wala pong mag-give up, walang bibitaw, dahil ikaw ay binigyan ka lang ng ganitong pagsubok. Amen. Panatilihin po natin, ilagay natin sa isip at puso natin, ang Panginoong Diyos ay laging nandyan. Marami pong kilala rito na talagang ang faith ay ang paniniwala sa Panginoon ay ganun kalaki po. Amen. Amen. O sige po, tayo'y tumayo at manalangin. Oh yes, oh God, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita ninyong binigay, oh Lord. Yes, oh God, napakabuti niyo po, Panginoon. Yes, oh God. Lord, anuman pong pagsubok o mga unos sa buhay na dumating sa bawat isa sa aming Panginoon, kami po ay inyong patibayin, oh God, nang kami ay hindi basta-basta mabubuhan, kami hindi basta babagsak, kami ay hindi basta-basta magkukulaps, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, kayo ay laging nandyan, O God. Yes, O God, Lord. Pinupuri ka namin, ikaw lamang ang Diyos na buhay, O God. Ikaw lamang ang tagapagligtas. You are the great provider, O God. Yes, O God, napakabuti mo, O Diyos. Lahat po ng kabutihan ay aming binabalik. Lahat po ng papuri at biyaya, O Diyos, ay aming binabalik. O itinataas lamang. Kayo lamang aming dinadakila, O God. Lord, in Jesus' name we pray. Amen.